videohin. Flowers for me. Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? Namili kami ng mga artificial flowers dahil marami akong cake orders na nangangailangan ng maraming artificial flowers. At ito na nga at nakakita na ako ng bilihan ng mga magagandang artificial flowers dito sa Angeles City. Naku, sa sobrang dami ng magagandang bulaklak dito ay nahihirapan talaga akong pumili. Dito pala ito sa Happy Go sa tabi ng Pure Gold, Angeles City. Tingnan nyo naman, Diyos ko, ang gaganda talaga ng mga bulaklak. Yung iba sa kanila halos parang totoo na talaga at affordable prices pa talaga. Kaya sa mga naghahanap ng bulaklak, dito na kayo pumunta sa Happy Go. At syempre, hindi natin makakalimutan gumawa ng cake. Yung plantita ang iyong mother pero social version. Naku, napakaganda talaga ng cake na ito. Kaya nung binigay sa akin ng customer yung inspiration or design, tuwang-tuwa talaga ako at na-excite ako dahil first time kong gagawa ng plantita cake. Tapos ganito pa ka-elegant. Repeat customer na pala itong customer na ito. Ang naunang cake niya is yung debut cake na mayroong wave and butterfly effect. Kaya naman ang laki ng tuwa ko dahil sa akin sila ulit umorder. This time, ang flavor naman is red velvet with cream cheese filling. Medyo na-disappoint nga ako sa color ng red velvet cake ko kasi nakulangan pala siya ng pagka-red niya. Pero in person naman, may pagka-red tone pa rin naman siya. Sa video lang siya mukhang brown. And at the same time, masarap pa rin naman siya and lasang red velvet pa rin. Pero next time, dadagdagan ko na lang yung food color natin para naman mas maging dark and mas maging red naman ang ating red velvet cake. Ang size pala ng cake na ito is 8x6, so considered na siya as tall cake and meron siyang kasamang 12 pieces na cupcakes. Ganito pala ako mag-stock ng mga tall cakes. Actually, every time na nag-i-stock ako ng mga cake, especially yung mga tall cakes, is satisfy talaga ako. Lalong-lalo na kasi yung pagkakaslice ng mga cakes natin is pantay-pantay siya. Kaya mag-invest din kayo sa cake slicer para sigurado na pantay-pantay ang sizes ng mga layered cakes natin. Kung makikita ninyo, 6 layers ang nagawa natin dito sa cake na ito, sa 8x6. Syempre, hindi siya talaga as in saktong 8x6 kasi may mga palaman pa and hindi naman natin sinusukat ang mga fillings. So, umaabot siguro ito ng at least by 7 and it's okay. Syempre, pa-bonus na lang natin sa customer yon. At syempre, dahil mataas ang cake natin, wag na wag natin kakalimutan maglagay ng dowel. So, Zago straw ang ginagamit ko, acting as a support para sa cake na ito. Syempre, para kahit na buong araw na nakadisplay ang cake sa labas, na kahit na walang aircon, is hindi siya huhulas and kahit ibiyahe mo, okay lang siyang ibiyahe. Nag-request rin pala si customer na kung pwede lagyan din ng palaman yung cupcakes natin, same sa palaman ng cake. And then tinanong niya din ako kung magkano ito. Pero sinabi ko sa kanya, free na lang ito since repeat customer naman siya. And syempre gusto ko rin na matikman ng mga bisita nila yung red velvet with cream cheese natin. Bali, gumagamit ako ng piping tip para butasan ang cupcake natin para malagyan ng palaman. And kung gusto nyong malaman kung saan napupunta ang kanat na part, eto po, ginagawa ko siyang merienda. Yaman! Sino ba namang hindi matutukso na kumain habang gumagawa ng cake, diba? Napakasarap kasi at napaka-moist itong red velvet na ito. Naku! Going back, ayan, after natin i-crumb coat ang ating cake, syempre, as usual, lalagyan natin siya ng final coating na color white na icing. And again, sa mga bagong followers ko, kung gusto nyong malaman kung ano ang whipping cream na ginagamit ko, isa lang itong pangmalakasang ACC whipping cream. Napakasarap, napakalinamnam, lasang ice cream at syempre, napaka-stable and madaling pakinisin. Amazing! Kaya hindi ko talaga ipagpapalit itong whipping cream na ito dahil grabe talaga ang gaganda ng mga feedback ng customers ko dito. And pagkatapos natin nilagay ang first coating natin, syempre ilalagay na natin yung final color natin. Ang pinaka-base color pala ng cake na ito is ivory or off-white. Paano ko na-achieve ang color na ito? Magpo-post ako ng video tutorial kung paano ko ito na-achieve, kaya abangan nyo ito. Amazing! Halos similar kasi yung ganitong color dun sa sinend ni customer sa akin. Although hindi siya masyadong
obvious kung off-white siya or pure white. Pero kasi mas maganda siyang tingnan kung off-white siya, lalo na is yung mga plants na ilalagay natin dito is color green sila halos. Para naman may pagka-elegant naman ang color niya. And at the same time, meron pa itong additional na color sa cake natin. At ito na nga yung additional color natin, which is yung sage green na parang palette effect lang ang kanyang design na random lang natin siyang nilagay. Kung paano ko na-achieve ang ganitong color, meron akong separate video tutorial na na-post na. Check nyo na lang sa aking timeline or you can search how to achieve ang sage green color sa icing. Tuwang-tuwa ako ng mga time na nilalagay ko tong palette design sa cake natin kasi yung base color natin na off-white, parang nag-set na siya and nagmumukha siyang buttercream na hindi siya talaga nagagalaw kahit na-spread mo ng medyo madiin yung sage green. Kaya tuwang-tuwa talaga ako sa nagawa ko dito sa icing na ito. Paano ma-achieve yung ganitong strategy is make sure lang na hindi masyadong marami ang water na ilalagay natin kapag imimix na natin ang icing natin. At syempre, ito na, isa-isa nang nilalagay yung mga toppers natin na plants. Yung mga color green na plants na nakikita ninyo and yung mga flowers na color white, which is yung lily, and then yung parang green and white na nakikita nyo, lahat sila is artificial lang. Yung iba binili ko online, yung iba binili ko sa Happy Go, and yung iba matagal lang nakastock. So make sure na kapag naglalagay tayo ng mga toppers sa ating cake, is hinuhugasan nating maigi and then pinapatuyo para naman malinis and ma-avoid natin ang cross-contamination. Syempre ayaw naman natin na magkasakit or malason ng ating mga customers, diba? Galing sa iba't ibang bouquet ang mga bulaklak na ito. So ang ginawa ko is namili lang ako ng mga magkakasame ng palette color and nagmamatch and nagko-contrast din para to create ang magandang effect sa cake natin. And then yung mga brown na nakikita yung tinutusok ko is mga dried flowers yan na binili ko sa flower shop. Yung iba rin pala dyan binili ko online. Actually, mahilig talaga ako namimili ng mga flowers or toppers online or kapag nakakakita ako sa labas kasi alam ko na darating ang panahon na magagamit ko siya. Yung macarons na nakita nyo, nilalagay ko, fondant lang po yan. Yes, fondant lang yan. Diba? Mukha siyang totoo. And yung mga gold name topper and age topper na nakikita nyo, mano-mano lang natin kinat yan. And meron din po akong video tutorial kung paano yan gawin. Check nyo na lang sa aking timeline. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang gold draggies. Dahil favorite ko talaga ang naglalagay ng draggies sa mga cake kasi nag-adagdag siya ng shine and shimmering effect sa mga cake. Ayan, ito naman yung paggawa ko ng reset sa cupcakes. Madalang ko lang videohan ang pagde-design ko ng cupcakes kasi palaging simple reset lang naman ang nilalagay ko. Pero since nagkaroon ako ng time, ayan, pinakita ko na rin finally kung paano ako mag-design ng cupcakes. And of course, syempre, laging meron draggies yan. And sometimes, naglalagay rin ako ng luster dust. Like for this cupcakes, nag-spray ako ng gold luster dust para naman mas social talaga siya at siya lang tingnan. At ito na ang final result. O diba, ang syala ng cake natin. Happy 60th birthday po, Ma'am Angie. And thank you so much po sa inyong anak na nag-order ng napakagandang cake na ito. And nag-send pala si Ma'am Dana ng video ng event nila. Ayan, nagdagdag sila ng mga ibang toppers and then number 16 na candle. Kaya lalong gumanda ang cakes talaga. Super thank you po talaga sa pag-order sa akin. And that's it for today. See you in our next video. Bye!